Tayo po mga kapatid ay sumandaling imuko. Dakila at makapangyarihang Diyos, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong katapatan sa araw na ito sapagkat kami muling pinagsama-sama na mayroong buhay, magandang kalusugan at patuloy na nararanasan ang inyong kagandahang loob. Pagyamanin nga po ninyo, Panginoon, itong aming pagkasama-sama sa oras na ito at patuloy ng inyong kalooban at ang inyong mensahe ang siyang patuloy naming marinig na magbibigay ng inspirasyon at ng hamon at patnubay sa amin. Ito ang aming kahiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nandito na po tayo sa 5th Sunday in Lent. At ang talata na atin pong pagbubulay-bulayan, yung binasa na po natin kanina sa John chapter 12 from verse 20 to 33. Pero gusto ko pong i-highlight lamang mula doon sa verse 27. At muli ko itong babasahin sa ibang salin, sa Tagalog version din po. At atin pong sundan ang mga talatang ito at ating pakinggan. Ako'y nababagabag ngayon, sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pararangalan ko na ito. At muli kong pararangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sa buhay po natin, sa mga panahong ito, medyo mahirap ang buhay. No? At hindi ho madaling mamuhay ngayon kumpara natin sa mga nakaraang mga taon. At marami pa ang hamon sa ating hinaharap. Hindi ho natin alam kung hanggang kailan pa itong pandemic na ito. At nandito na ho tayo sa susunod na wave ng pandemic na lalong tumataas ang maraming tinatamaan nitong virus. At sa ganitong pagkakataon, talagang tayo mga mananampalataya ay kinakailangang kapik-bisig na nananalangin at patuloy na nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin yung bawat araw na ating buhay. Kasi hindi natin alam kung kinabukasan ano ang meron sa atin. Pero ito ay laging mayroong hamon. Katulad sa wilderness, na ito ho yung pinag-uusapan natin ngayong panahon ng Kwaresma, ay lagi ho tayong lumalakad sa walang katiyakan. Pero sa mga mananampalataya, dumalakad ka man sa ganong kalagayan, ay meron pa rin tayong pag-asa sapagkat alam natin na meron tayong Diyos na sumasa atin na hindi tayo papabayaan. Sabi nga ni hindi tayo iiwan o papabayaan ng ating Diyos, lalo na sa gitna ng ganitong mga iba't ibang uri ng salot, ng mga kapahamakan at mga paghihirap sa buhay. Kaya meron pa rin ho tayong mga kapayapaan sa ating puso. Meron pa tayong kagalakan sa kabila ng ating po mga pinagdadaanan. Pero hindi ho madali. Siguro kung meron pong pinakamalaking tanong sa panahon natin ngayon, ano ba ang silbi ng ating pananampalataya sa atin pong kasalukuyang kalagayan? Maraming nagkakasakit, maraming walang trabaho, maraming naghihirap, pero marami pa rin ang sumasamba sa Diyos. At isa na po tayo doon, na hindi ho tayo nawawalan ng pananampalataya at pag-asa na ang Diyos na ito na nakakaalam ng ating mga kalagayan ay patuloy pa rin na mayroong gagawing mabuti para sa atin. Kaya nga, ano ang pakinabang ng ating pananampalataya? Madalas iniisip natin ito bago tayo gumawa ng isang bagay. Halimbawa, trabaho. Pag ginawa ko ba ito, meron ba akong benefit? Meron bang benepisyo? Kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, ano po yung ibang salita doon sa benepisyo? Yung ano ang benefit ko dito? Kung kayong tatanungin sa Tagalog. Ano ang mapapala? Ayan. Alam nyo, maganda yung salitang mapapala eh. Kasi hindi ho nalalayo sa salitang pagpapala.
natin sinasabi kung ano ang mapapala kasi kapag ginawa natin ito, meron ako mapapala at merong pagpapala. Pero kung hindi ito magbibigay ng pagpapala sa akin, bakit ko gagawin? No? So yun po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Ano ba yung pagpapala na meron tayo sa ating pananampalataya? Una, ano ang kaibahan ng ating pananampalataya sa ibang pananampalataya? Ang pagkakaiba ng ating pananampalatayang Kristiyano sa ibang pananampalataya ay yung meron tayong Panginoon na nabuhay na mag-uli. Amen? Yun po yung ano natin, yun ang pinanghahawakan natin. Yun yung the power of resurrection. Yun po yung kalakasan nating mga mananampalataya. Kaya alam natin na meron tayong mapapala dito sa pananampalatayang ito. Dito man sa mundong ito at sa ipinapangakong mundo doon sa walang hanggan. No? Kaya hindi ho tayo natatapos lamang ang pananaw natin dito. Meron pang susunod na buhay. Kaya nakakalungkot po kung ang atin pong kagalakan ay sa buhay lang na ito at wala tayong kagalakan doon sa mapapala natin sa darating na buhay. No, kaya nga ang mga Kristiyano, hindi po tayo natatakot kung ano ang mangyayari sa kinabukasan dahil nasa kamay na ng Diyos ang ating kinabukasan. Amen po ba? No, dapat ganoon natin nakikita yung atin pong pananampalataya. Ngayon po, gawin natin specific. Ito po yung pinaka-title ng ating talata. The benefit of Jesus' death. Ano ba ang benepisyo natin? Ano ang mapapala natin doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus? Bagamat alam natin siya'y nabuhay na maguli, pero pag-usapan natin specifically, ano po yung mga benefits of Jesus' death on the cross? O una, to fulfill God's purpose. Yun po yung una. To fulfill God's purpose. Sabihin nyo nga. So ano pong ibig sabihin nito? Doon po sa talatang ating pinagbubulay, ang sabi dito sa verse 27, ako'y nababagabag ngayon, no, sabi ng Panginoon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Sa ibang translation, sa tatambuhin kong paghihirap. Kasi ang ating Panginoon, haharap po siya sa paghihirap. Pero yung paghihirap na yun na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Parang ang mga magulang. Ang mga magulang naghihirap, hindi para sa kanyang sarili lang, kundi para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, at sa future ng kanilang mga anak. Kaya meron tayong mga paghihirap, may mga pagtitiis. Ganon din ang ating Panginoon. No? Yung kanyang pagpunta doon sa krus, ay meron tong kinalaman para yung kalooban ng Diyos Ama ay magkaroon po ng kaganapan to fulfill God's purpose. Ano ba yung purpose ng Panginoon? Iligtas tayo sa kasalanan at tiyak na kapahamakan ng kamatayang walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, nandito ako ngayon sa ganitong kalagayan, mananalangin ba ako sa Ama para sabihin sa Kanya, iligtas ako? Hindi. Kasi alam ko na talagang mamamatay ako, maghihirap ako. Kaya nga ito ang dahilan kaya ako naparito, kaya tanggap niya yung kanya magiging kalagayan. No, tandaan po ninyo, nung sinasabi pa ho ito, kausap ng Panginoon yung kanyang mga alagad, ibang mga tao, ipinapahayag pa lang niya yung mangyayari sa kanya. No, hindi pa ho nangyayari yung pagdakip at yung paghuli sa ating Panginoon during this time. Kaya yun po yung una. Ang unang benefit ng atin pong ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo is to fulfill God's purpose. Kaya tandaan po ninyo yun, no? Secondly, to glorify God. Para maibigay yung kaluwalhatian sa Diyos. Ano sabi doon sa verse 28? Ama, parangalan mo, no? Give glory, no, to your name, no, doon sa iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, yung pagdating pa lang ng ating Panginoon sa Kristo dito, pinarangalan na niya yung kanyang pangalan. Di ba parang ano yan tayo mga anak, sabi nga ang mga anak daw natin dito sa mundong ito, dalawang bagay. Magbibigay ng karangalan sa iyo o aalisin yung karangalan sa iyo. Tayo bang mga anak, ano ba ang ating ginagawa sa ating buhay? Ito ba yung nagbibigay ng karangalan sa ating mga magulang kapag yung mga tao nakita yung buhay natin? O sasabihin ng iba, ito namang anak ni ganito, nakasira ito sa pamilya nila.
No, minsan nga nadidinig pa natin yung salitang ito sa pamilya, ito yung black sheep. No? Parang ibig sabihin, ito yung nakakasira doon sa pangalan. Nakakasira sa karangalan. Alam natin na ating Panginoon Kristo, ibinigay niya yung kanyang buhay para ibalik yung karangalan sa Ama. Para yung mga tao na kanyang ililigtas sa kasalanan, hindi na magpatuloy sa kasalanan, kundi mamuhay na meron ng kabanalan at katwiran na magbibigay ng karangalan sa kanyang Ama. Kaya tingnan ho natin yung buhay natin. Magkaroon ho tayo ng reflection itong Lenten season na ito, kung yung buhay ba natin ay patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating Diyos. Kaya nga to glorify. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, whatever you do, do it for the glory of God, whether you eat or you drink. Okay. And then, ang susunod po, nakailan na ho tayo? Dalawa. Yung una, to fulfill God's purpose. Second, to glorify God. Thirdly, yung pangatlong benefit is to defeat Satan. Now, doon po sa krus, doon tuluyan ng tinalo ng Panginoon, si Satan. Kaya nga doon sa talatang 31, tingnan ho ninyo ang sabi dito. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. Sino ba yung sinasabing pinuno ng mundong ito? The prince of this world. Si Satan. Paano ho naging prince of this world si Satan? Kasi nga, sa halip na ang prince of this world ay si Adam, nagpailalim siya kay Satanas. Dahil sumunod siya kay Satanas. Kaya kung kanino ka sumusunod, yun ang Panginoon mo. No, kaya kung gumagawa ho tayo ng mga bagay na alam nating hindi kalooban ng Diyos, kanino ka sumusunod? Dito sa prince of this world. Prince of the darkness, yun ang sinasabi. Pero ang pinapakita ho sa atin dito, itong krus, ito na yung katapusan. Dito nahahatulan si Satanas. Kaya ang benefit doon sa cross ay tuluyang masugpo, to defeat Satan. Kaya yung mga mananampalataya na naniniwala sa ginawa ni Kristo sa krus, meron na ho tayong kapangyarihan over Satan. No? Takot ho ba kayo sa dyablo? Takot ba kayo sa masasamang espiritu? Dapat ho wala na tayong takot doon. Bakit? Kasi kapag naalala natin yung ginawa ng ating Panginoon sa krus, talo na siya. Sabi nga, meron na lang deception na ginagawa sa atin si Satan, patuloy tayong tinutokso, pero pwede mong sabihin, talunan ka na, wala ka na magagawa sa akin, wala ka ng kapangyarihan. No, kaya kahit ang mga karamdaman, kunyari, pakiramdam ninyo, inuubo kayo, nawawalan kayo ng pang-amoy, yung ganon, i-rebuke nyo kaagad. No? Sabihin mo, spirito ng COVID virus, inuutusan kita. Hindi mo ko pwedeng pasukin dahil ang Panginoon na ang sumasa akin. Dahil sa krus doon sa Kalbaryo, dahil sa mga sugat at latay ng aking Panginoon, kaming lahat ay nagsigaling. You claim that. No? I-claim po natin yun. Because Satan was already defeated. Amen? No? Kahit yung kahirapan, pwede ho nating i-rebuke yan. Pero sabi ko nga, mas malakas ang rebuke doon sa kahirapan, kung material blessing ang ating nire-rebuke, kapag tayo ay nagbibigay ng ating ikapu. Kasi yun po ang sinabi doon sa Malakay, no? Na mismo ang Diyos ang nag-aalis noong kahirapan. Dahil tayo ay sumusunod doon sa kanyang kalooban na ibigay yung para sa kanya. And then, ang susunod po dito, yung panghuli, the benefit of Jesus' death is to fulfill God's purpose, to glorify God, to defeat Satan, and then yung pang-apat, to assure us of salvation. No? Yung assurance of salvation to all believers. Take note, to all believers. Marami kasi na naniniwala na sila may kaligtasan. At yun po ay mahalaga yung paniniwala. Pero yung paniniwala, meron po yung mamaya, pag-uusapan ho natin yung ilang bagay na may kinalaman dito. Ang sabi ho doon sa verses 32 and 33, ang sabi rito,
At kung ako'y maitaas na, di ba? Itaas ng Panginoon. Ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Ibig sabihin noon, kapag nangyari na naganap na yung pagpako sa kanya sa krus, siya'y namatay at muling nabuhay, meron na siyang kapangyarihan ngayon at maging tagapagligtas ng lahat ng nananalig sa kanya. Yun yung binasa natin kanina sa Hebrews. No, naging tagapagligtas siya ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kung babasahin natin maigi yun at babalikan. Kaya dito makikita natin na ipinahawatig ng Panginoon dito sa talatang ito kung paano siyang mamamatay doon sa krus. Yung assurance, ang ibig sabihin ng krus, ay meron na tayong kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi hindi siya nanatiling patay, siya'y muling nabuhay. Okay. Tingnan ho natin kung ano kung meron pong benefit. Sino sa inyo nag-expect ng mga benefits sa inyong mga business? Profit, di ba? Profit. Yun ang benefit eh. Profit, ano pa? Sa lahat ng inyong ginagawa, mayroon pakinabang, may pagpapala. Lahat ho tayo gusto natin yan. Pero mga kapatid, ito ang gusto kong tandaan ninyo. Mahalaga, mayroong investment. No? Gusto mong magkaroon ng profit, paano ka magkakaroon ng profit kung walang investment? At pag nag-invest ka, ano ina-expect mo? Return of investment and profit. Di ba? Okay, tingnan ho natin ito. Paano ba natin makukuha yung benefit ng cross? Number one, no investment needed to receive these benefits. Faith in Jesus. Unang dapat nating i-invest. Faith. Nag-i-invest ba tayo ng ating pananampalataya? Ang sabi sa Romans chapter 10 verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. No? Naliligtas. Bakit? Dahil doon sa pananampalataya. At yun ay pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang puso. Kaya dito, mahalaga ho sa puso natin, buong pusong may pananampalataya sa Panginoon para yung benepisyo ng krus ay atin pong maranasan. So, una is faith in Jesus. Secondly is obedience to do God's will. Meron ka nga faith, pero hindi ka naman sumusunod doon sa kalooban ng Diyos. So, baliwala ho yung pananampalataya. Kaya ang sabi doon sa John 15 verse 8, na pararangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Paano tayo magbubunga kung hindi tayo sumusunod at ginagawa yung kalooban ng Diyos? Kaya dito po, mahalaga po yung alam natin na tamang gawin natin. Alam natin na mali, wag ho nating gawin yun dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ang susunod po doon is to resist evil. So, pangatlo na po yan. Yung una, faith in Jesus. Second, obedience to do God's will. Thirdly, resist evil. Ang sabi sa James chapter 4, verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Di ba? Alam niyo, sa mag-asawa, pag nag-aaway ang mag-asawa, para hindi matuloy ang pag-aaway, ano ginagawa ninyo? Ano ba ginagawa ng mga nag-aaway na mag-asawa? Minsan, hindi na lang muna nakikibo at maglalayo. No? Kaya dito sabi, layuan ninyo eh. Pero hindi ko ibig sabihin yung asawa niyo, dyablo. Example ko lang yon. Ang sinasabi dito, kung sa palagay natin, meron tukso sa atin ang dyablo. At may mga pinapagawa sa atin na labag sa kalooban ng Diyos. Ang sabi rito, pasakop tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niyo kayo. Ibig sabihin, resist evil. Alam naman natin kung anong tama at mali eh. Pero madalas nga, bakit mahirap gawin yung tama at madalas yung mali ang nagagawa? Kapag hindi natin in-acknowledge yung lordship ng Panginoon, pinagana natin yung faith natin at sinabi natin, Panginoon, sa iyo ako susunod kahit ano mangyari. Kaya mahalaga yun eh. Faith, obedience, and then resist evil. And when you resist evil, you can continue to obey God. And then, yung panghuli dito,
share the gospel. Ito ho yung another investment natin. Kaya hindi ho tayo natatapos doon sa tayo ay nanampalataya at may assurance na ng salvation. Kinakailangan i-share natin yon, yung ating naranasan. Alam niyo, napakahalaga sa panahon natin ngayon yung kung ano yung magandang bagay na natanggap mo, huwag mong sarilinin. I-share mo sa iba. Alam mo, ganyan ng mga magulang di ba, yung mga, lalo na yung mga nanay. Kapag mayroong mga bagong bagay na naranasan yung nanay ko, kunyari meron siyang binili at meron siyang nagustuhan, hindi siya bibili kaagad. Titingnan niyo muna, ano kaya pwede ko ibigay sa anak ko? Para pag binili ko to, pareho naman kaming meron. O kaya minsan, hindi na niya nabibili yung dapat na para sa kanya. Dahil nakakita siya ng bagay na magandang ibigay sa akin, yun na yung binigay. Alam niyo, nagkwento sa akin ito yung auntie ko. No? Sabi ng auntie ko sa akin, siguro high school ako noon. Kasi nung high school, medyo rebelde na ako Nagsisimula na ako magkaroon ng bisyo nung high school. At yung auntie ko nalulungkot, sabi sa akin, June kasi ako no, hindi naman ako dyan. June, alam mo, ang nanay mo mahal na mahal ka, pero sayang kapag sinira mo ang buhay mo sa pamamagitan ng bisyo. Sabi niya, alam mo ba, ito mga bagay na meron ka ngayon, dapat meron kaming bibilin para sa kanya, pero sabi ng nanay mo, ay, mas maganda ito para kay June, mas kailangan niya. Hindi niya binili yung para sa kanya, ang binili niya yung para sa iyo. Tapos nakikita ko, ganyan ka ngayon. Alam niyo, talagang kumatok sa puso ko yung obserbasyon na yun. Dahil nagsakripisyo yung aking nanay for my sake. No? Isinyer niya yung para sa kanya. Kaya nga kung mayroong magandang bagay na meron tayo and we can share it, meron mga taong mabibless. At meron mga taong magpapasalamat sa Diyos. Dahil nakita ng mga taong nakapaligid sa atin na ito ay ginawa natin not for our sake, but for the sake of other people and for the glory of God. Kaya nga sabi dito sa mga taga-Roma, na Romans chapter 10, kanina 10:10, ngayon 10:9. Ang sabi dito, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Anong ibig sabihin nito? Mahalaga ho yung salita yung pagpapahayag ng ating labi na si Kristo ang Panginoon. Pero mahalaga din na hindi lamang natin sinasabi yon. Nakikita yon sa pamamagitan ng ating kilos at gawa. Kaya napakahalaga dito mga kapatid na ito pong mga benefits na ito ay tatanggapin natin kung matututo tayo mag-invest. At ang investment natin is faith, obedience to God's will, resisting evil, and sharing the gospel. Kaya nga mga kapatid, sa diwang ito, patuloy nawa nating madama at maranasan na ang kapangyarihan ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan, ay isang pagpapala para sa mga taong nananalig sa Kanya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.